Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating mundo, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome aboard. Samahan nyo naman na kami ni G sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayan po ay araw ng Lunes. Ayan po, Lunes na naman. Ang bilis ng araw. At syempre, tayo ay babati po sa ating mga birthday celebrants. Syempre, birthday ni Mami Daisy F. Tamayo. And of course, ng ating Mami Yen. Yung dalawa po ang nagbe-birthday sa atin. Mami Yen ng Bahay Kulitan. And of course, ng Team Puyaters. And syempre, ang ating Mami Daisy. Yan, para sa inyong dalawa. Happy birthday from your family here dito sa YT World. And kahapon po ay nag-discuss po tayo ng dalawang vitamins, vitamin B7 and vitamin B9. Ngayon po ay magdi-discuss po tayo ng vitamin 12, B12 pala, vitamin B12. Yan na po ang last sa mga vitamin Bs or sa mga B vitamins. Ano po ang pangalan? Ano po ang tawag sa vitamin B12? Ang tawag po sa vitamin B12 ay cobalamin. Ito po, cobalamin po ang tawag sa vitamin B12 mga masters. And ano po ang purpose ng cobalamin? So ang cobalamin po contains a chemical element cobalt. Ayan, may cobalt. So na familiar sa inyo sa mineral na element na cobalt. Okay? So ano ba ang cobalt? Which is why it is also called cobalamin. Okay, hindi na natin na-explain ano yung cobalt. This water-soluble vitamin is necessary for normal development. Normal development, nervous system function, DNA synthesis, and conversion of homocysteine to methionine, an important process that may lead to heart disease if disrupted. Alright, so ito po ang homocysteine ay pag pataas po ito sa katawan natin, ay magkakaroon po tayo ng heart disorder or heart diseases. Okay? So, i-convert niya po ang homocysteine into methionine. Okay? So, hindi na yan part ng ating lecture kasi medyo mahaba-haba po yan pag diniscuss po natin. Adults should get or should try to get 2.4 micrograms of vitamin B12 per day. O magkano? 2.4 micrograms every day. Those needs increase during pregnancy and lactation. So, kailangan po pag nabuntis at nagdedede, ay mas malaki po ang iyong needs. Alright? So, for pregnant, kailangan po nila is 2.6 micrograms of vitamin B12 araw-araw. Sa mga breastfeeding naman is 2.8 micrograms. Okay, so may mga slight difference. Sa atin po, may mga slight difference po yan. Uy, antok na ako. Pasensya na at tayo po ay nag-enjoy po kahapon. Mamaya tayo magpapasalamat. Alright, so 2.4 sa mga 2.4 sa normal, 2.6 sa mga pregnant, and 2.8 micrograms para po sa nagpa-breastfeed. Vitamin B12 is only naturally found in animal-based food. Sa mga animal-based food lang po siya available, mga masters and mga ka-G, like meat, eggs, dairy, and poultry. Pero some plant-based foods are fortified with vitamin B12. So iba ay fino-fortify po nila. Nalagyan nila, dinadagdagan nila. But people following a vegan or vegetarian diet often need to use that entire supplement to meet their vitamin B12 needs. Ayan po, ang sinabi ko last time, ay hindi po ako talaga fan of
pure, halimbawa, pure vegan or pure vegetarian. Kasi I still believe, naniniwala po ako na ang ating katawan po ay ginawa po ng Panginoon para na meron tayong variety. Kailangan natin ng variety ng ating kinakain. Hindi po pwedeng exclusive lang. Kailangan po nating mixlahan po yan. Kasi not everything is created complete. Meron mga iba na kailangan natin kainin na wala sa iba. Diba mga masters at mga ka-G? Tama po ba? Alright, vitamin B12 deficiency may be caused by, ano po yung mga causes niya? No? Si G natin, no? Ayun, nakikinig lang yan. Happy yan kasi very confident po si G. Every time na nakikita niya po ako na nasa gilid po ako o nagsasalita na, nandyan po siya. Nakikinig talaga yan. At hindi ko na, ngayon, iniiwasan ko muna. Naglalaro pa rin kami po ni G pero hindi ko na po siya kinakarga kasi iniiwasan ko na lang po yung mga scars po. Yan yung mga scars sa kamay ko. Ang dami na yan, no? Pinapagaling ko muna yan. At pag gumaling na yan, dyan na naman tayo mag-upisa ang kargahin ang G natin. Kasi akala po nila, ako po ay naglalaslas. Akala po nila ako ay may malaking problema kung saan po ako ay naglalaslas ng kutsilyo or blade. Kaya po, syempre, naiwasan natin yan na makita nila. Pero syempre, sinasabihan ko naman sila na ito'y dahil sa kanya. Ito po ang kita nyo yung kuko na yan, oh. Grabe talaga yung mga kuko na yan. Yan, oh. Kita mo ang kuko na yan? Na yan, oh. Grabe, parang kuko ng manok yan. Or kuko ng pusa na hindi po na nail cutter. Diba? Alright, so balik tayo sa ating topic. Ano po ang mga causes ng vitamin B12 deficiency? Siyempre, ang pinakauna sa lahat ay the way tayo kumain. Siyempre, diet po ang pinakaunang cause ng vitamin B12 deficiency. And then, absorption issues. So, ayun, absorption. Yung katawan natin po ay hindi po siya makakapag-absorb ng particular element, particular vitamins and minerals. Kaya nagkakaroon po tayo ng deficiency. Pernicious anemia. Ayun, na-discuss natin yan kahapon. Ano po ang pernicious anemia? O sige, dakil natin kasi vitamin B12 lang ngayon yung ating i-discuss. Okay, wala tayong ibang i-discuss kasi vitamin B12 lang. Pernicious anemia is an autoimmune condition. Sinabi natin autoimmune sa loob na mismo ng ating katawan, ang ating immune system na mismo ang merong problema. So hindi po siya caused by other part of our system. Yung ating sariling immune system po ang involved dyan. So in which the body can't absorb vitamin B12. So meron na talaga pong present or recent health issue wherein ang katawan mo talaga ay hindi po siya nakakapag-absorb ng vitamin B12 correctly. This leads to symptoms from anemia. So anemia, anong anemia? A reduced number of functioning red blood cells or hemoglobin. O, diba? Red blood cells pa rin po ang bababa po pag meron tayong anemia. Okay? And other problems. The word pernicious, kasi tinatawag yan na pernicious, spelling niya, pernicious anemia. Huwag nyo na pong memorizein yan, sasakit lang yung ulo nyo. Alright, so pernicious anemia. So is saan nanggaling yan? Is gradually means gradually harming or damaging. So pag yung tinatawag pernicious, yun po ay slowly lang po ay kay pinapatay, dinadamage niya. So para halimbawa, yes, pernicious in the sentence, I have a pernicious jowa. Ayun, di ba? I have a pernicious YouTube basher. Sorry, unti-unti ka pa lang dinadamage at nagkakos ng harm sa iyo. Joke, bro, ano lang po, joke lang po. Pero pwede niyo gamitin yan sa mga niyo, sa inyong mga bashers diyan, mga pernicious bashers niyan. Okay, historically, pag-slang ka, historically, before we understood its role and had vitamin B12 treatments available, it was often fatal.
So, nakakamatay po yan. As in, very, very delicate or very, very dangerous po pag meron kang vitamin B12 deficiency noong araw. Pero ngayon po ay meron naman tayong mga technologies at meron tayong mga early detections na pwede natin talaga maiwasan yan. Alright, pernicious anemia, sometimes referred to as autoimmune gastritis or the Bernier's disease. Okay, wag na tayong meron din tayong gastrointestinal surgery. So meron dyan iba, nagpa-surgery sa tiyan nila or sa gastrointestinal nila at meron nagka-problema. Symptoms of these deficiencies include tongue inflammation, namamaga yung inyong dila, fatigue, heart palpitations, pale skin, memory loss, weight loss, and megaloblastic anemia. So ano naman ang megaloblastic anemia, mga masters? Ang megaloblastic anemia naman is a type of blood cell deficiency with larger than normal red blood cells and enlarged and abnormal red blood cells. So may mga sizes ang red blood cells. Ang problema po dyan, pag malaki talaga red blood cells mo, ang tawag dyan is megaloblasts. Or mga mega means malaki, di ba? Right, so sa bone marrow natin yan. This type of anemia often develops due to vitamin B12 deficiency or vitamin B9 deficiency. Okay? These deficiencies can occur for different reasons. Malnutrition pa rin at gastrointestinal conditions. So pag meron tayong problema sa tiyan, so pwede ka magkakaroon ng fatigue, ng headaches, dizziness, and other different reasons. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo at maraming salamat talaga sa inyong love and support kahapon sa ating premiere marathon, which ako po ang nag-host at syempre meron tayong 4 na host kahapon na including ako. Alright, so kita-kits tayo ulit bukas at maraming salamat po sa inyong full love and support. Bukas po ay meron na naman tayong premiere marathon, syempre Tuesday na naman at pahinga muna tayo. Sa Team Puyaters tayo ngayon. God is great! Yahoo!